Kabanata 1761. Matapos ang kanyang karanasan sa pagharap sa kay Harvey ng harapan. Alam ni Justin na ang mga taong tulad ni Harvey ay hindi kasing simple ng tila. Kung ginagamot pa rin ni Justin si Harvey tulad ng isang hindi gaanong mahalagang security guard o isang probinsyano, tiyak na makakakuha siya ng malalim na problema. Bukod dito, nais pa rin niyang gamitin si Harvey bilang isang stepping stone. Sa makatuwid, sinabi niya kay Angelina na huwag gumawa ng anumang mga aksyon laban kay Harvey sa ngayon at hayaan ang lahat. Pagkatapos, naghang siya, ngunit si Angelina, na walang alam tungkol sa karanasan ni Justin, ay naniniwala na ang kanyang asawa ay nagpapanggap lamang na nasa tabi niya at talagang nakikipag-usap kay Kate. Ang kanyang pagkagalit ay umabot sa punto na kumukulo. Hindi siya makakalma, nang matapos ang tawag, agad na nag-dial si Angelina ng isa pang numero. Sa isang Ferrari 488 na nagmamaneho sa kalsada sa baybayin, si Harvey ay casual na umiinom mula sa isang bote ng mineral. Si Kate, na nasa upuan ng driver, ay tumingin kay Harvey na may misteryosong titig. Maya-maya, sinabi niya, "Harvey, dadalhin kita sa paliparan ngayon. Inihanda ko ang $700,800 at isang bagong pagkakakilanlan para sa iyo. Maaari kang pumunta sa Hong Kong o kahit saan sa ibang bansa. Kapag makakaalis ka na, tatawagan kita at ipaalam sa iyo." Habang nagsasalita siya, kumuha si Kate ng isang bank card at ibinigay ito kay Harvey. Si Harvey ay casual na kinuha ang blanko na bank card. Sinulyapan niya ito at sinabi ng walang pakialam, "Bakit? Ikaw ang gumawa ng drama na iyon at pinapanggap mo akong boyfriend mo. Ako lang ay sumakay na lamang. Ngayon na ang lahat ay nangyari na, gagawin mong tinatapos at hindi na tayo muling magkikita ang ating mga landas. Nag-aalala ka ba tungkol sa aking kaligtasan? Bakit? Natatakot ka ba na ang iyong ina ay gaganti sa akin? Mayroon ka ba talagang damdamin para sa akin?" Tinapik ni Harvey ang kanyang ulo at tiningnan si Kate na may isang pagngisi. Binigyan ni Kate si Harvey ng isang sulyap. "Itigil ang pagbubuga ng walang kaparirikan. Ininsulto mo si Angelina. Tiyak na hindi niya ito papalagpasin. Hindi mo alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay anak na babae ng pamilyang John mula sa Golden Sands. Ang Johns ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Kahit ang aking pamilya, ang mga Walkers, ay hindi maihahambing sa kanila. Iyon, at makakahanap siya ng isang paraan upang ipaalam kay Lucas. Napakahusay ng iyong mga kasanayan. Ngunit sa huli, ikaw ay isang tagalabas lamang. Wala kang anumang pundasyon sa Mordo, at wala akong kapangyarihan upang maprotektahan ka sa ngayon. Hindi ka maaaring manalo laban sa alinman sa kanila. Mas mahusay kang umalis ngayon. Mabuti yun para sa ating dalawa." Nang sabihin ni Kate ang mga salitang ito, isang nasasaktan na hitsura ang sumalampak sa kanyang mukha. Noong nakaraan, mahina siya. Mapapanood lamang niya habang ang kanyang ina ay naging isang lantang gulay, isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Hindi pa niya inaasahan na ang parehong sitwasyon ay maulit. Dati, maaaring pupunta siya sa kanyang ama at humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, sumuko siya sa ideya matapos malaman ang tungkol sa salungatan sa pagitan ni Harvey at ng kanyang ama. Naramdaman niya na tiyak na mamamatay si Harvey matapos na masaktan ang kanyang ama at ina. "Kung aalis ako, sino ang magpoprotekta sa iyo?" Sumandal si Harvey sa kanyang upuan, mukhang perpektong kalmado. "Huwag kang mag-alala. Dahil nang ahas akong makagambala sa mga gawain ng pamilya Walker, maaari ko silang husayin. Tulad ng para kay Lucas. Kung nais niyang manggulo sa akin, iyon mismo ang gusto ko." Ibinaba ni Harvey ang bank card sa armrest, hindi man interesado na bigyan ito ng pangalawang hitsura. Nasimangot si Kate. Ilang sandali, hindi siya nagsasalita at hindi alam kung paano hikayatin si Harvey. Hindi siya binigyan ni Harvey ng pagkakataon na magsalita.
Siya ay nagmuni-muni at nagpatuloy, "Oh, tama. Dahil naabot na ang mga bagay sa puntong ito, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano naging vegetative ang aking biyenan?" Ang hangin sa pagitan ng mga ito ay makapal na may pag-igting, at sinubukan ni Harvey na mapawi ito sa isang biro. "Walang biro. Gusto ko lang makita kung makakatulong ako sa iyo. Sino ang tinatawag mong biyenan? Wala ka talagang kahihiyan." Si Kate ay sumulyap sa kay Harvey. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang kanyang mabibigat na puso ay nakaramdam ng kaunting kagaanan pagkatapos ng panunukso ni Harvey. Naisip niya ang tungkol sa kanyang tanong, at nagbuntong hininga. Ang aking ina ay ang unang asawa ng aking ama, at isa rin siya sa mga mataas na antas ng mga miyembro ng sangay ng Longmen. Matapos siyang magpakasal sa aking ama, nagpakita sila ng paggalang at pagmamahal sa isa't isa. Ngunit noong 18 ako, biglang inuwi ng aking ama ang isang babae. Siya si Angelina John. Sinabi ng aking ama na si Angelina ay anak na babae ng pamilyang John mula sa Golden Sands, at may kilalang katayuan. Ang kanyang katayuan ay makakatulong sa kanya ng malaki sa kanyang ambisyon upang umakyat bilang pinuno ng sangay. Kaya, inaasahan niya na ang aking ina ay tumabi at mag-file para sa diborsyo. Ngunit ang aking ina ay isang atleta ng martial arts, at siya ay isang matatag na babae. Paano siya sumang-ayon? Hindi lamang siya tumanggi, ngunit sinampal din niya si Angelina bilang paghihiganti. Pagkatapos ng gabing iyon, maraming mga masters na nagsagawa ng sinaunang martial arts ang sumire sa aming bahay. Masamang nasugatan ang aking ina. Simula noon, siya ay ganap na nasira. Bumagsak siya sa kama at hindi na nagising. Ang babaeng nakakapuot na iyon ay matagumpay na ikinasal sa aking ama. Siguro nakaramdam ng kasalanan ng aking ama, kaya ipinadala niya ang aking ina sa isang nursing home sa Northern Europe upang makabawi. Ang katotohanan ay hindi malinaw sa akin noon. Masyado akong bata. Wala akong karapatan o pera. Paano ako mananalo laban kay Angelina? Ginamit ni Angelina ang mga gastos sa medikal ng aking ina upang manipulahin ako, sinusubukan akong gawing puppet. Matapos mamatay si Oliver Bauer, sumali siya sa puwersa sa pamilyang Jean ng Mordo upang matulungan ang aking ama na maging pinuno ng sangay. Tulad ng alam mo, para mangyari iyon, iminungkahi ni Lucas ang isang kondisyon. Iyon ay, upang hayaan siyang pakasalan ako. Sinabi sa kanya ni Kate ang lahat sa isang mahinahon na tono. Gayunpaman, kahit na, ang Ferrari ay hindi pa rin sinasadya na pinabilis. Bagaman si Lucas ang prinsipe ng pamilyang Jean ng Mordo at isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, wala akong nararamdaman para sa kanya. Para sa akin, hindi siya naiiba sa aking ama. Papakasalan niya ako ngayon upang maglingkod sa kanyang mga interes, at sa susunod na mga araw ay maaari niyang hayaan akong mahulog sa pinakamadilim na impyerno. Hindi ako sasang-ayon sa kahilingan niya. Hindi ako kailanman magpapakasal kay Lucas. Dinala kita dito ngayon upang gawin si Angelina na sumuko, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay napakamapang-akit at talagang lumaban sa kanya. Orihinal na, napagpasyahan kung palayain ka sa ibang bansa matapos ang pagganap mo. Tinulungan ko pa kayong magtatag ng isang bagong pagkakakilanlan at inihanda ang pera para sa lahat. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, dapat ka talagang umalis. Nang sabihin iyon, hinawakan ni Kate ang kamay ni Harvey at bumulong, "Harvey. Alam kong malakas ka, ngunit pakinggan mo ako sa bagay na ito. Umalis ka na. Hindi ka dapat makisali sa aking mga gawain. Hindi ka magiging mapayapa sa aking buhay hanggang sa hindi ka umalis dito." Ilang sandali ay natigilan si Harvey. Naramdaman niya ang katapatan ni Kate. Ang mayamang batang babae na ito ay tunay na nag-aalala na maaaring mangyari sa kanya. Hindi lang siya nagpapanggap na mabait. Matapos titigan ang magandang mukha ni Kate, sumulyap si Harvey sa likurang view ng salamin at pagkatapos ay mahina na tumawa. Walang kahulugan na sabihin sa ngayon. Hindi ako makaaalis. Kailangan kong aminin,
ang iyong ina ay may kakayahang at may ilang mga kasanayan. Tiyak na hindi siya natatakot na papatayin ko siya. Sa pagtawa ni Harvey, si Kate ay sumulyap din sa likurang view ng salamin. Nakita niya ang dalawang Toyota na humahabol sa kanila, at ang mga numero ng mga kotse ay gumagalaw. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagpadala ng mensahe si Harvey sa kanyang telepono, at pagkatapos ay niluwagan ang seatbelt ni Kate. Naguguluhan si Kate. Harvey, anong ginagawa mo ngayon? Mabagal ka sa pagmamaneho. Hayaan mo akong gawin ito. Lumipat si Harvey sa upuan ng driver sa pamamagitan ng armrest at umupo mismo sa likuran ni Kate. Si Kate ay nakakulong ng likas, na nakikipagdikitan sa mga braso ni Harvey. Napakalapit nila kaya maaari nilang maamoy ang bawat isa. Ang kanilang posisyon ay napaka hindi maliwanag, na mula si Kate. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napakalapit niya sa isang lalaki. Hindi siya pinansin ni Harvey. Sa halip, inilipat niya si Kate na pumunta sa upuan ng pasahero. Pagkatapos ay ikinabot niya ang seatbelt. Ang Ferrari 488 ay nababagay sa mode ng palakasan, at humupa ang makina. Pagkatapos, ito ay umugang ng pasulong na nakakatakot. Ang sumusunod na Toyota Prado sa likuran ay may napansin. Sa sandaling iyon, hindi na nila naitago ang kanilang mga hangarin at mabilis na tumungo sa kay Harvey at Kate na may nakamamatay na sigasig. Si Harvey ay nanatiling kalmado at casual. Binuksan niya ang nabigasyon ng telepono at sinulyapan ang mapa sa display. Mabilis niyang pinahihit ang manibela, na sumusunod ang kotse sa isang hindi mailarawan na arco. Tumatakbo ang sasakyan patungo sa isang kalsada ng bundok sa gilid ay karagatan. Ang dalawang Prado ay hindi tumigil, at patuloy na sumunod sa Ferrari. Gayunpaman, ang Prado ay isang sasakyan na pang-off-road. Bagaman maganda ang pagganap ng pagmamaneho nito, ang bilis nito ay hindi maihahambing sa Ferrari. Hindi mapigilan ang mga kotse. Ang mga taong iyon ba ay mula sa pamilyang Walker? Tanong ni Harvey habang nagmamaneho siya. Hindi, hinala ko na sila ay mga kalalakihan ni Lucas. Si Kate ay mukhang solemn. Harvey, si Lucas ay isang baliw. Hindi siya kailanman magpapakita ng anumang awa pagdating sa akin. Huli na para umalis ka ngayon. Ang tanging paraan ay ang pag-ulat sa pulisya. Ngumiti si Harvey nang walang pakialam, kaunti lang ang mga ito. Hindi na kailangan iyon. Aalisin ko na agad sila. Pinakawalan ni Kate ang isang buntong hininga nang marinig niya ang kawalang interes sa mga sinabi ni Harvey. Ang kanyang mga mata ay sumabog sa pagkagulat. Ang ganitong uri ng mahinahon na kilos ay makikita lamang sa mga taong mas mataas na ranggo. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ipinakita ni Harvey ang tulad ng isang kahangahangang figure ngayon. Parang hindi tumutugma sa kanyang edad o hitsura. Walang ideya si Harvey kung ano ang iniisip ni Kate. Nagmaneho siya ng mabuti, nakatuon sa pagsunod sa nabigasyon. Bagaman matarik ang kalsada sa bundok, mahusay ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Harvey. Maaari siyang lumiko sa imposible na mga anggulo habang pinapanatili ang bilis ng kotse na hindi nagbabago. Ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay napakahusay na ang dalawang driver ng Toyota Prado sa likuran. Sa una ay walang pag-asa, ay kailangang diinan ang kanilang mga pedal ng accelerator. Kung hindi sila bibilas, maaaring iwanan sila ni Harvey ng ilang mga interseksyon sa unahan. Matapos ang 10 minuto, ang Ferrari ay umusbong mula sa paglabas ng kalsada ng bundok at nagpunta sa isang mahabang inabandunang kalsada sa dagat. Gayunpaman, mas mabilis na nagmamaneho si Harvey at mabilis na sumugod. Lumikha ng nakakatakot na ingay. Kapag ang bilis ay tumaas sa matinding, ang Ferrari 488 ay biglang naaanod at gumawa ng isang U-turn sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo, at pagkatapos ay sumulpot sa isang tabi. Ang bilis ng paglipat ni Harvey ay biglaan na ang dalawang Prado sa likuran niya ay walang oras upang mag-react.
Bagaman pinahihit ng mga driver ang manibela sa pinakakritikal na sandali, ang sentro ng gravity ng sasakyan na off-road ay una ng mataas, at mabilis silang gumagalaw. Ang pagkawalang kilos ay nagdulot na ang dalawang Toyota Prado na biglang lumusot sa guardrail. Pangalawa, ang mga kotse ay nahulog sa dagat sa ibaba. Sa dagat ay lumubog ang dalawang Toyota ng isang iglap. Nakatitig si Kate sa eksena sa kakilakilabot, na ang pakiramdam ng panginginig sa buong katawan niya. Walang pakialam si Harvey sa eksenang ito. Matapos makita ang kotse na ganap na kinain ng dagat, sinimulan niya muli ang Ferrari at nagmaneho sa pangunahing kalsada. Mahabang panahon para mag-react si Kate. Harvey, mamamatay sila. Walang ulan o bagyo sa sandaling ito, mayroong isang nakasulat na danger zone sa harap nila. Kapag ang mga kotse ay nahulog sa dagat, ang pagkakataon na mabuhay ay 0. Hindi kumibo si Harvey. Sinabi niya nang walang pakialam, "Kate, hindi ka na isang 3 taong gulang na bata. Dapat mong maunawaan, kung pinigilan nila ang ating sasakyan ngayon, ang taong mamatay ay malamang na ako. Gusto nila akong patayin. Hindi ko mapapayagan. Kung sa palagay mo ay walang awa ako, maaari kang umalis kahit anong oras. Maaari ka ring manatili sa akin hanggang sa huli at hayaan ang pangarap ni Justin na maging pinuno ng sangay sa wala. Maaari mong gawin sina Angelina at Lucas na magbayad ng presyo para sa kanilang mga aksyon, na itinuturing din na nakakakuha ng hustisya para sa iyong ina." Walang pakialam si Harvey, ginamit niya si Kate upang lumapit kay Justin. Ang pangunahing layunin niya ay ang sangay ng lungmen. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang mga gawain, handa siyang gumawa ng mga konsesyon para sa kanya. Halimbawa, ang pagkuha ng hustisya para sa kanya at makuha ang lahat na ninakaw mula sa kanya. Kung si Kate ay isang walang muwang na batang babae, kaya't naisip niya na walang pagsasabwatan sa mga bagay na ito. Hindi bale kay Harvey na masira ang kanilang relasyon at maging mga estranghero sa kanya mula ngayon. Ilang sandali, si Kate ay walang pagsasalita. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Nakatitig siya sa nagbabago na tanawin sa labas ng bintana, tahimik. Nagkikita lang siya at si Harvey para sa pangalawang oras. Wala siyang ideya tungkol sa kakayahan at background ni Harvey. Gayunpaman, kapag naisip niya ito, hindi pa siya sinaktan ni Harvey sa mga oras na kasama nila ang isa't isa. May tiwala pa siyang lumaban kay Angelina dahil kay Harvey. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at bamulong siya, "Totoo iyon. Nagsalita ka pa rin sa aking ina bilang iyong biyenan. Anak ka ng manugang. Hindi ba tama para sa iyo na tulungan ang iyong biyenan?" Habang nagsasalita siya, biglang naisip ni Kate ang isang bagay. Ang kanyang mukha ay nag-flush, at sinabi niya, "Gusto mo ba talaga akong halikan sa villa noon? Ngayon na aminin mo na ikaw ay manugang ng aking ina, gusto mo? Gusto mo ba talaga akong halikan?" Humakbang si Harvey sa preno, halos bumagsak ang kotse laban sa kurbada. Tinapik ni Harvey ang kanyang ulo at sinulyapan ang namumulan na mukha ni Kate. Bumantong hininga siya at sinabi, "Miss, hindi ito ang oras upang gumawa ng isang biro. Hindi ka ba natatakot na papatulan kita?" Nabigla si Kate. Ang isang halik ay ang kanyang pinakamalaking konsesyon. Tungkol sa bagay na iyon. Maliban kung sila ay opisyal na kasal, hindi iyon mangyayari. Si Harvey ay natawa sa takot na ekspresyon ni Kate. Naiintindihan niya ang mga iniisip ni Kate. Natakot siya at humingi ng kaligtasan. Inaasahan niya talaga na makakakuha ng hustisya si Harvey para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-ipon ng lakas ng loob na gawin ang lahat ng ito. Gayunpaman, si Harvey ay hindi isang taong sasamantalahin ang iba. Bukod dito, si Mandy ay darating sa Mordo sa lalong madaling panahon. Nasa Prague Hotel pa rin si Ivan. Nag-pay-film pa si Cynthia ng pelikula. Sa pag-iisip nito, nakakuha ng napakalaking sakit ng ulo si Harvey. Walang magawa, nagmaneho siya sa kalsada ng lugar ng Fragrant Hill Villa. Dinala ni Harvey si Kate sa No. 1 Villa.
Kabanata 1765. Tiningnan ni Kate ang nakabukas na pintuan ng number 1 villa sa harap niya, nagulat. Harvey, malapit ka ba kay Master Lynch? Kaunti, binigyan niya ako ng villa na ito. Mayroon ka bang higit na tiwala sa iyong mahirap na kasintahan ngayon? Natagpuan ni Harvey ang isang silid ng panauhin para manatili si Kate, at naligo. Siya ay abala sa buong araw ngayon, at medyo pagod. Ang pagkuha ng isang mainit na paliguan ay ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang pagkapagod. Habang nasa shower si Harvey, lumibot si Kate sa buong villa. Nagulat siya nang malaman na tunay na nakatira dito si Harvey. Sa paghusga mula sa gulo ng villa, wala siyang balak na pahalagahan ito. Ang ilan sa mga hindi mabibiling halagang mga dekorasyon at kasangkapan ay nasira sa kanya. Mula sa kung ano ang tila, ang lugar na ito ay tunay na pag-aari niya. Ang isang panauhin lamang ay masyadong matakot upang masira ang mga mamahaling item. Ring, ring. Tumunog ang kanyang telepono sa sala. Sinagot ito ni Kate. Kumusta, sino ito? Ang tao sa kabilang panig ng telepono ay bahagyang natigilan, at pagkatapos ay tinanong, sino ka? Natigilan si Kate. Naramdaman niya ang puot mula sa kabilang partido. Agad na nagdilim ang mukha niya at sinabi, kung hindi mo sasabihin kung sino ka, magha-hang up ako. Ang kabilang partido ay nanatiling tahimik. Maya-maya, walang saysay ang tinig, hinahanap ko si Harvey. Harvey, natigilan pa si Kate. Ibinaba niya ang telepono at napagtanto na siya ay nagkamali. Pagkatapos ng lahat, siya at si Harvey ay gumagamit ng parehong modelo. Nagmamadali siyang humingi ng tawad. Pasensya na, nakuha ko ang maling telepono. Naliligo si Harvey. Maaari kang tumawag sa ibang pagkakataon. Sinulyapan ni Kate ang screen ng telepono. Walang nakalista na pangalan sa telepono. Naliligo si Harvey. Ang tinig mula sa telepono ngayon ay may ugnayan ng paninibugho. Kasama ka ba ni Harvey? Hindi ka si Miss Zimmer, tama. Sino si Miss Zimmer? Hindi ako siya. Boyfriend ko si Harvey. Nasa villa kami, at naliligo siya. Ano ang mali? Sinusuri mo ba kami? Sino ka? Ano ang karapatan mo? Kung walang anuman, huwag mo kaming abalahin. Gusto ko ring maligo. Click. Agad na isinara ni Kate ang telepono. Gayunpaman, siya ay naiwan na walang pagsasalita sa tawag. Ano ang nangyayari? Wala siyang espesyal na relasyon kay Harvey. Ang tinaguriang kasintahan ay pusta lamang, isang katuwaan. Kaya bakit siya dapat magalit? Lumabas si Harvey sa banyo pagkatapos ng higit sa 10 minuto na na-refresh. Itinapon ni Kate sa kanya ang telepono, malamig ang mukha niya. May tumawag lang upang suriin ka. Ito ay isang hindi pamilyar na numero sa Mordo. Babae ito. Tumawag. Numero sa Mordo. Babae. Ilang sandali, nagulat si Harvey. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malambing na ngiti. Hindi ba nasira ang iyong tiyempo? Tumingin si Kate kay Harvey at sumimangot. Asawa mo? Hindi. Ang iyong kasintahan? Hindi siya. Hindi masyadong ipinaliwanag ni Harvey. Hindi niya masabi na ito ay kanyang sekretarya, kaya niya. Marahil si Ivan ang tumawag. Agad siyang lumakad papunta sa sala, kinuha ang telepono, at tumawag pabalik. Tulad ng tungkol kay Kate, hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kasiyahan nang marinig niya na hindi ito asawa o kasintahan ni Harvey. Masayang lumaktaw siya at pumasok sa shower. CEO York. Upang isipin na nagtatago ka ng isang babae. Isang tinig ang tumunog mula sa telepono. Akala ko nagmamadali ka dahil mayroon kang mahalagang gagawin, CEO York. Lumiliko ka, mayroon kang kasintahan sa Mordo. Alam ba ng iyong asawa kung gaano ka nakikipaglaro na parang isang playboy?